So what's up guys? Welcome back to my channel. So ngayon, nandito ako ngayon sa tindahan namin ngayon. Sarado na kasi kami. And dito rin pinapark yung sasakyan. Since wala yung sasakyan, so dito tayo gagawa. Ayan. So yan, may bagong dating lang ako galing Shopee. So eto. Ayan. So nabuksan ko na siya kanina eh. Kanina pa siya, kasi siya dumating. So, ito. Snail horn. Nakita ko lang. Mura lang to guys. 80. Ay, nalaglag pa. 90 pesos or 100 sa Shopee. So, malakas naman. Nakita ko sa feedback. Tapos, bumili rin ako nito. Ayan. Mapapansin nyo yung last video ko ng change oil. Nahirapan ako salin kasi nawala yung ganito ko. So, ito laki oh. 29 pesos lang to guys. So pang sasakyan. Pwede siya sa sasakyan. So ayan, tatanggalin mo na lang. Maganda pa dito, may filter. Ayan. So bumili rin tayo nito, 40 pesos. Ayan. Yung mga mahahalaga lang. Gis, 12, tsaka 14. So yan lang naman yung usually nagagamit. Tsaka 17. Ito, 14 din. Para pang tanggal natin ng pag mag-change oil. So, yung gamit natin. So, 40 lang pareho yan. Yan lang yung mga bagong dating natin. Tapos, ito yung isang... Ito hindi ito bagong bili. Yan. Makikita. Ito yung... Matagal na ito nasa akin. Pero since nagtag-ulan kasi, kaya pinali ko muna itong stock. Pero ngayon kasi, medyo... maaraw na lagi. Yan. Alikabok na lang ang kalaban, kaya yan, madumi. Sobrang alikabok kasi ngayon. Yan. So, babalik na natin to. So, ito, pang sniper 150. Yan. So, gagawin natin, papalit lang tayong busina. Install lang natin to. Yan, papakita ko lang sa inyo kung paano. Tapos, kung mapapansin nyo, then yan, wala na yung busina ako dito sa ilalim. Yan o. Nandito na siya. Nilagay ko dito, tinago ko. So, yan. Start na natin guys. So yan, nandito ako ngayon sa shop. So, ito yung tindahan namin. So, sa tapat lang to ng Aresa Town Center dito sa Binyan, Laguna, sa may Canlalay. Sa may LTO mismo. Yan, open kami dito from 8 AM to 9 PM. Kasi yan, may mga tinda rin kaming rice meal pag mga lunch. Yan, ito 3 PM. So, may mga panindang iba. So, may mga cold brew din. Yan. So, sa gabi, parking ng sasakyan. Yan. So, since wala yung sasakyan kasi nasa Manila yung airmat at airpot ko. Kasama yung kapatid ko. So, dito tayo gagawa para maluwag din. So, start na natin. So, ayan guys. Pangalawang shoot. Ayaw palang mag-record ng cellphone. Ang dami kong sinabi. So, hindi ko na napakita yung kung paano ako nagpatanggal ng bearings. So, madali lang naman yan. Marami naman sigurong sa YouTube niyan kung paano. So, share ko na lang yung tornilyo dito. Ito. Tsaka ito. Ayun yung usual na issue nila. Once na nakastock ka na bolt, eto yan, pag nakastock bolt ka tapos hindi mo siya ginagalaw, no, na ginamit mo ng ginamit, humihigpit siya tapos nag-i-stock up dito. So yun yung issue niya. So mas okay palitan mo nung yayamanin bolt or yung ibang bolt na aftermarket. Yun yung solution nila. Nakikita ko sa ibang Raider user. So ako, since di pa ako nakakabili, hindi ko lang siya sinisikipan. Hand tight lang siya. Ganun, parang hand tight lang yung pinakasikip niya. So wala namang problem, di naman maalog sa bearings. So hanggat maaari, hanggat nabubuksan nyo pa or natatanggal nyo pa, luwagan nyo na agad or palitan nyo na agad ng aftermarket na bolt. So yan. Ito, hindi ko na napakita natanggal ko kanina. So nakadalawang shoot ako dito. Hindi pala nagre-record.
So, nirefresh ko lang yung cellphone ko. So, ito na yung busina ko. Ito yung papalitan natin ngayon. Yan. Dito ko siya nilalagay para nakatago. So, nung mga 3 days pa lang yung motor ko, nandyan na yan. So, 4 months ko gamit, maulan, maaraw, wala namang problem. Hindi naman nagkakaproblema yung busina. Tapos, ito, sound check natin. Diba? Malayo. So, yan. Tapos, ito yung ilalagay natin ngayon. Ito, budget meal lang yan. Wala naman akong balak palit ng busina. Kailangan ko lang kasi ito ng imbudo tsaka ng mga bagong socket. So nakita ko to 100 lang. So try lang natin. Isa lang kakabit ko kasi hindi ko naman gusto rin malakas na busina. Basta lang medyo buo yung tunog. So diskartehan ko na lang kung paano ko pagkakasyahin dito. So yan. So start na testing muna natin kung gagana bago natin baklasin. So isa pa, kaya isa lang kakabit natin. Hindi ako marunong mag-wiring pag dalawa na kasi kailangan na ng mga wire dyan. Tsaka ng relay. Yan, tsaka baka sumabog pa yung motor natin. So start coil. Sound check. So yan, sound check ulit natin kasi nagkanda loko-loko ang ating camera. So sound check ng stock. Yan. So try natin to. Yan. So isa lang kakabit natin dito. Yan. Para lang lumakas. So yan, para sa mga naghahanap. Ito hindi ko sure nalimutan. Basta 100 plus lang siya. Yan, snail board. Try natin. So madali lang yan. Tanggalin mo lang to. Try natin kung gagana. Kakabit mo lang siya dyan. Bakas. Try natin isa. So para tayong e-bike kasi sa busina natin. So pag dalawa naman sinalpak mo, sobrang lakas. So okay na yung isa lang. So ito yung parang treble. So ito yung bait, parang bass na tunog. So ito yung kakabit natin. Ayan. So madali lang yan. So tatanggalin lang natin to. Tapos diskartehan natin kung paano natin kakabit to. Tanggalin lang natin. Siya yung sa maliit na to. Let's try. Parang hindi nga talaga kasya. Okay. Hindi ito tama sa bearings. Tama pala. So ayan guys, nalagyan na natin siya ng pwesto. So ayan, nandito siya sa loob. So, ayan, minake sure ko lang na malayo siya sa makina. Tsaka dito sa pan. Tapos yung pan, may harang naman siya. So ayan. Tapos yan yung sa mga switch niya. Ay, medyo may tama. So angat lang natin. So yan, yan yung mga sample lang. Yan, tapos wala na naman siguro tatamaan siya dyan, diba? So yan yung pwesto niya kasi hindi kaya ng sa labas masyadong malaki. So siguro gagamitin ko ng mga 1 week. Sakto maglo-long ride ako sa weekend. So double check ko na lang kung ano yung magiging negative result or kung papalag ba talaga siya.
So worry ko lang kasi yung plastic material, baka hindi kayanin ng init ng makina, no? So pero may nakikita ko dito lang kasi siya bande, so may init pa rin naman yon. So let's see. So hindi ko rin kasi sure kung ano yung mga pwedeng mangyari dito, so double check na lang natin time by time kung ano yung pwedeng mangyari. So bigyan ko na lang kayo ng feedback, and kung may masasuggest kayo or kung alam niyo yung mga possible kung na-experience nyo na, no? So comment down below na lang, and para maging aware din ako and maging aware din yung mga manonood na iba. So ako trial and error lang, so try lang to, and kung may ma-feedback kayo dito, yan, kung okay ba tong ginawa ko dito, yan. So let's check na lang. So okay na yung project natin ngayon, sound check. So diyan ko siya nilagay. Eto, lalagyan ko pa siya ng tape. Hindi pa yan yung final. Ilalayo ko rin siya dito. So, lakas. Lakas. Approve. So, yan. So, babalik ko na yung pairings. Lalagay ko na to. Then, proceed tayo dito. Yan. So, mag-underneath ulit tayo. So guys, ito, pero easy lang to. Basic na rig. Kita nyo ba? Yung dalawa. So tatanggalin nyo lang yan. Higit. Pag brand nyo yung motor nyo, medyo matigas talaga. Pero pepersahin nyo lang. Yan. So yan. Tanggal na siya. Disconnected na. Ito yung ilaw sa plaka. So, pag natanggal nyo siya, madali na lang din yung nasa baba. So, proceed ka na agad sa baba. So, yan ang mahirap pag sa mekaniko talaga. Hindi naman ako mekaniko. Mekanikuhan. So, parang kakahawa ko lang talaga kanina nung aking screwdriver eh. So, talaga mahirap lagi nawa. Oh, wala din. Ba, saan ko pinatong? Saan ba ako nagpunta? Ito. So, yan ang mahirap pa sa isa. Lagi mong nalilimutan. Isa mo na ilagay. So, tatlo. So, isa, dalawa, tatlo. Dalawa mo naman tatanggalin. So, ang maganda dito, sobrang daling tanggalin ng under tapalodo niya. Yan. So ito yung isang cover lang niya. Then after nyan, dalawa na lang ay apat para dito sa mismong tapalod. Nalimutan ko lang kung anong size, parang G's ata to. G's. Oo nga, G's nga to. Ayan, tanggalin mo lang. So yan, mahuhugot mo na rin yung ilaw. So madali lang siya. Diba, basic. Tapos dito, ayan o. Ginagawa ko na lang dito, tinatakpan ko na lang siya. Para pag maulan, hindi siya papasukin. So dito, para ma-install mo siya, since pang sniper siya, kailangan mo lang ng dalawang mahabang ganito, tsaka spacer. Ako gamit ko ito, yung malaking nuts. So dalawa ata or tatlo ang kailangan mo para ma-install mo siya dito. So try muna natin dalawa. Ganito yung forma niya, yan. So ganyan. So, papasok nyo lang dun sa dalawang dulo. Pero feeling ko kaya ng dalawa. So, ganyan lang siya. Yung kaya naman ng dalawa guys. Tig dalawang nut ang gamit ko. So, yan. Okay na. Tama na natin.
na tayo guys. So yan siya. Yung underneath or foldable plate holder. Siya. So yun yung itsura niya guys. Ganyan lang para maging plug and play. So pang sniper talaga yan. Yan. So tingnan natin pag nakatukla. Yun, nakadikit na. Yan, ganyan siya. So, kung ginawa ko, tinupi ko talaga siya. Dati nakaganyan yan dito. Nakapaganon. Wait lang, lagyan natin ng harang. So, yan, nung una, nakaganyan lang. So, ang pangit tignan. So, papakita ko yung picture ito, yan. Laki ng allowance niya. So, ang ginawa ko, tinupi ko lang yan. Pinagdikit ko ito. Pinagdikit ko to. Tsaka ito. So, malawak yan. Ganyan yan eh. So, parang ngayon, ganyan na siya. Diba? Nakadikit na. Diba? Hindi na siya pansin sa gilid. Dati sobrang pansin siya. Kaya parang medyo pangit. So, okay na. So, pag ganito, pag nakaharap, ayan, nakatabingi na. Ayan, ganyan likod. Pinakita ko lang yung bagong kong busina and yung ating foldable plate holder. So, para sa mga gusto magpalit, so ganyan yung kung paano siya install and yung magiging itsura niya. And ito, T-Spoggy talaga yan. Pag maulan, madali lang talaga siyang ibalik. Pwede mong ibalik kahit ngayon din agad, kaya na siyang ibalik. So, hindi ganun ka-hassle. So, kaya madali lang din. So, hindi naman maulan, kaya pinalik na rin natin. So, yun. See you on my next videos. Maraming salamat sa panonood sa inyo guys and peace out.